Lord, nagyaman kami ako, dating naman. Thank you, God, for being with us, giving us all this privilege, Lord, to come together to worship and listen to your word. Father, I pray for the divine wisdom and knowledge, O God, be upon your people as we will sit at your feet, Lord, and listen to your word. Holy Spirit, move, O God, and meet the needs of your people. Father, thank you. We're going to worship and glorify you, for you are so wonderful, God. Father, thank you. We just commit everything unto you, Lord, even for your word that we are about to hear this afternoon. I pray for your blessing. And for your servant, let me decrease, O God, and you increase. And use me as your mouthpiece, O God, that your name will be glorified. Father, thank you. In Jesus' name, amen. 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 Merry Christmas! Happy New Year! In advance, Happy New Year! Hallelujah! Our topic this afternoon is about ano ito? Regalo. Yan. Regalo. This is a gift. And kaya ang topic natin is the greatest gift of all. Yeah. Hallelujah. Bago mag-end ang taon, I would like to share. In John 3:16, and John 3:16, we always go back to the heart of the Bible. Palagi nilang sinasabi, heart of the Bible. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Amen. So, the greatest gift of all is who? Jesus. And 2 Corinthians chapter 9 verse 15. 2 Corinthians chapter 9 verse 15. Sabi niya, thanks be to God for His indescribable gift. Hallelujah. Indescribable gift. Praise the Lord. Yan po ang gift. Nag-awa tayo gift niya. At dalag iti mapnag ti gift da. At dalag itihaan mo. At dalag iti mangkayat ti gift da. At dalag tihaan. At dalag ti mangipatag ti gift da. At dalag ti mangitag ti gift da. Ikunda ti sabali. Para dapat nga kaya tayo. At doon nagiti gift. Nga nauawat at dalagiti gift na nauawat tayo. But the best, the greatest gift is Jesus. Romans chapter 8 verse 32. Romans chapter 8 verse 32. He who did not spare His own Son, but give Him up for us all. How will He not also, along with Him, graciously give us all things? Kaya, hindi niya po ipinagkait ang kanyang bugtong na anak, bagkus ibinigay niya
para sa iyo, para sa akin, at para sa lahat. At pwede din niyang ibigay kung ano po ang mga bagay-bagay na pangangailangan ang kanyang mga anak. Amen? Praise the Lord. Ephesians chapter 2. Chapter 2, verse 8 to 9. For it is by grace you have been saved, through faith. And this is not from yourselves. It is the gift of God. Verse 9, not by works, so that no one can boast. Okay. So, makita natin dito na ang pinakamahalagang regalo ay ang ating Panginoon. Yeah. At bago po tayo magpatuloy, gusto ko pong tingnan natin ang mga benefits of receiving the greatest gift. Yan. Ano ba ang benepisyo? Ano ba ang matatanggap natin kung tatanggapin natin ang greatest na regalong ito? Okay. But before we will go on, I would like us to see this. This is a gift. Okay? This is a gift. Sabi natin, what are the benefits na makukuha natin, magigain natin, kung tanggapin natin ang regalo? Okay. Gusto kong buksan ang regalo dito. Ito ang regalo. Ang regalo, ang pinakamahalaga sa regalo ay yung Yung nasa loob. nasa Loob. loob. Alam natin na si Jesus ipinanganak. Tama? Yes. Ipinanganak at ang bumalot sa kanya ay sa pagkatao ni Mary. Mary. Yan. Kaya, hindi dapat sambahin si Mary dahil ang pinaka-importante ay nandoon sa sinapupunan niya. Amen po ba? Amen. Kaya, nung nagbigay, nung 3 hari, hinanap nila si Jesus. Sabi nila, dala-dala nila nang galing sila sa malayong lugar. According to the Bible scholars, 770 miles. Yeah, imagine that. Yeah. Hinahanap nila ang hari para sambahin. Natagpuan nila doon sa bahay kung saan sila Mary, pero sabi yung salita ng Panginoon, they worship Him. Amen? Hindi nila sinabi na they worship them para kasama si Mary. Pero Him, sabi doon. Ibig sabihin, si Jesus. Okay. Ang regalong ito, binigay nila sa akin. Tinanggap ko. Kaya, siyempre, nasa akin. No? Nasa akin. Pero, ang laman nito, hindi ko pa nakita. Hindi ko pa nakita ano ang laman nito. Eh? Pero dahil tinanggap ko, ang laman ng regalong ito, ay siyempre, para sa akin. Diba? Oo, ganun pala ang laman. Ano? Ayan! Ano to?
Yan, bigay nila sa akin. Tapos, Ay, ayan, ano ito? lotion. Lotion. Ah, yan. Oh, glutathione. Ay, Collagen. Collagen. Oh, yan, collagen. Yan, collagen. Ito ang laman nito. Okay? Ito ay regalo. Pero ito, kung maubos, wala na. yes. Diba? Kung ganapin ko, wala na. So, makita natin, ang regalo sa mandog ito, nawawala. Okay? Nawawala. Nauubos. Okay? Ewan ko kung ilan ang balon nito. Yan. Okay. But, sabi ko, the greatest gift of all Is Jesus. is Jesus. Amen. Ang pinakamahalaga at pinakaluwalhati at dakilang regalo ay ang Panginoon. At kung tatanggapin mo, kagaya itong tinanggap ko na regalo, ay dahil tinanggap ko para sa akin. Okay? Para sa akin. At ang regalo, walang bayad. Free. Yan. Free. Kaya ito, regalo. Ano kaya ito? Yan. Kaya, kung ibibigay ko ito, iregalo ko, ibibigay ko, libre din. Yan. At kung sinong tatanggap, libre, para sa kanya. At dahil tinanggap niya sa kanya, kasi tinanggap niya eh. Amen. Ganun ang regalo. Okay? Hindi ko na ibibigay ito kasi Tabi ko na lang. ganun ang regalo. Okay. Kung ang Panginoon ang pinaka-greatest na regalo, ano din ang matatanggap at mga benepisyo ng ano ang matatanggap ng mga, ano ang makukuha, ano ang benepisyo ang mga tatanggapin sa greatest na regalo nito. Okay? Number one. Number one is, you will become a true son of God. You will become true service, a son of God. Yan ang sabi niya doon po sa John chapter 1, verse 12. Okay. Sabi niya, yet to all who receive Him, those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Kaya, kung tatanggapin mo sa Jesus na siya ang pinaka-greatest gift to all, yun siya, ito po ay regalo para sa lahat. Para sa lahat. Pero kahit para sa lahat, kung hindi nila tatanggapin, hindi mapasa kanila. Kaya, regalo kanina, kung sino ang tumanggap, siya ang may-ari. Yeah? And the same, kung tayo tanggapin natin at maniwala tayo, then mabibigyan tayo ng karapatan bilang isang anak ng Diyos. Kaya kung hindi mo pa tinanggap ang Panginoon sa buhay mo, ibig sabihin, wala kang karapatan. Walang karapatan na anak ng Diyos. That's why it's very, very important na talagang tanggapin natin ang Panginoon sa buhay natin. Anyway, I know that we receive the Lord as our Lord and Savior.
But those who are joining us online, if in case na hindi mo pa natanggap ang Panginoon sa buhay mo, panahon na para tanggapin mo. At sabihin mo sa Kanya, Lord, I open my heart to you. I humble myself to you. I will receive you as my Lord and Savior. Forgive all my sins and write my name in the book of life. Kaya siguraduhin natin na nakasulat ang pangalan natin. Kasi kung hindi nakasulat ang pangalan mo, disqualified ka. Siyempre. Okay, number 2. Number 2, na matatanggap natin, yan, kung mabibenefit natin, kung tanggapin natin, ang greatest regalo na ito is forgiveness. Yan. We are sinners. Pero dahil tinanggap mo ang Panginoon sa buhay mo, ay patatawarin ka ng Panginoon. Okay? And Ephesians chapter 1 verse 7. Tingnan na natin. Ephesians chapter 1 verse 7. Ano ang sabi diyan? In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins. We praise the Lord. Siya mo ang amiris at tibiyag ko at hayag yaman at tiapong ta pinakawanda. Wag parang siguro amin ti basol tayo. Huwag di makalahon. Diba? But praise God. God had forgiven us. In accordance with the riches of God's grace. Tingnan ninyo. God's grace. Yung pabor ni Lord na kahit sino tayo, pinatawad tayo ng ating Panginoon. Colossians chapter 2 verse 13. Basahin natin. Colossians chapter 2 verse 13, starting verse 13. When you were dead in your sin, and in the uncircumcision of your flesh, God made you alive with Christ. He forgave us all our sins. Next verse. Having canceled the charge of our legal indebtedness, which stood against us and condemned us, He has taken it away, nailing it to the cross. Wow! Napakaganda po. And verse 15, tingnan na natin. And having disarmed the powers and authorities, He made public a spectacle of them, triumphing over them by the cross. Wow! You see? Sabi niya, may panahon na kabilang tayo, naibilang tayo na nalatay. We are dead sa espiritu dahil sa mga kasalanan natin. At ibig sabihin na hindi tayo kasali. Pero, sabi niya sa nabasa natin, but now, tayo po ay, Tagalog, pinabungan, ginaliwan. Binago. Tayo ay binago. Tayo ay parang nag-resurrect. Kagaya ng pag-resurrect ni Jesus Christ. At pinatawad niya ang ating mga kasalanan. At in-erase niya yung listahan ng mga kasalanan natin. Sinira niya ang mga kasalanan natin, mga kadumihan natin sa pamamagitan ng
ikrus niya. Paano yan sa Tagalog? Apako sa cross. Sa pamamagitan ng pagkapako niya sa krus. Nakita natin kung paano siya naghirap, paano siya pinahirapan. Pero alam ninyo, kahit siya po ay pinahirapan doon sa publiko, dahil sa ating mga kasalanan, but I tell you, because of that, yung pagdaan niya, pagpapahirap ng mga tao sa kanya, kahit sa lansangan, kahit sa kalsada, doon ay mapakita. God showed, and that is a parade of victory for you and for me. Amen. Parada ng tagumpay. Hallelujah. Diba sabi ang saya-saya ni demonyo dahil ang akala niya natalo na si Jesus dahil pinahirapan at naipako na sa krus, pero hindi niya alam ng pagkamatay ni Jesus sa krus, yan ang victory natin. Amen. Doon siya natalo. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya we praise God for the forgiveness. Number 3. Number 3 is, because we received the greatest gift, who is Jesus Christ, we receive also a freedom. Freedom from bondage. In Galatians chapter 5, verse 1. Galatians chapter 5, verse 1. It is for freedom that Christ has set us free. Hallelujah. Stand firm there and do not let yourself be burdened again by a yoke of slavery. Praise God. It is for freedom. Christ has set us free. Praise God. Sabi niya, do not let yourself be burdened again by a yoke of slavery. Pinalaya tayo ng Panginoon, huwag natin kakayaan na tayo'y igapos ng kaaway muli. Barungat ako na, kakabsas. Kung testimoniyo, anyaman dahil ikam kamalita yung idi. Let us do our part. Amen? Yes, of course, we are not perfect. But as we continue to serve the Lord, the Word of God says that from glory to glory, God is perfect in us. Amen. And ayan, di ba nagpapatuloy tayo? Arigat mo, perfect tayo, dalos. Yan. Baka karahang tayo na maabot kay langit. Kung na tayo na perfect tayo. Yan. Mahirap yan. Habang kahit aanin natin, mayroon tayong pagkukulang. But we thank the Lord because we have guide. Nandito ang salita ng Panginoon na nagkakahit sa atin, nagpapalakas sa atin, nagdadirect sa atin, para kahit anuman ang pagkukulang natin ay tinuturuan tayo ng Panginoon para tayo pa rin ay magiging matatag at magpatuloy na maglingkod sa Kanya. John 8:36. John 8:36. So if the Son sets you free, you will be free indeed. Hallelujah. Kaya paniwalaan natin kasi na kung tayo ay pinalaya ng Panginoon sa mga nakaraang mga kasalanan natin, maniwala tayo na talagang pinalaya tayo ni Lord. Ang tayo magluluwa, pinakawandak mata. Ano na tayo niya? Pinakawandak mata. Anong lagi basbaso ko? Anong lagi naramid ko? Ano, nagpakawan ka na ni Apo Diyos ka? Talagang nanipuswan. Ay, patsyong ano, napakawan ka? Kaluhan mo nga patsyong, unbelief pa lang di dyan. We need to really
Okay, number 4. 4. Okay, ano nga regalo ah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, number 4. Number 4 is, of course, salvation. Huh? Salvation. And Romans chapter 6, verse 23. Romans chapter 6, verse 23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus. Tingnan ninyo? The gift of God is eternal life in Christ Jesus. Kaya salamat sa Panginoon dahil alam natin ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya salamat kay Lord, siya ang namatay sa cross para mabayaran yung mga maraming kasalanan natin. But the gift of God is eternal life in Christ Jesus. Kaya salamat kay Lord. Kaya ikaw at ako ay nagiging matuwid dahil sa ating Panginoon, dahil pinalaya tayo sa mga kasalanan at tayo'y iniligtas ng ating Panginoong Jesus. Tayo'y naligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. And the next one is number 5. Number 5 is sinong malungkot na tumanggap ng regalo? Diba? Na maminsan kakasangay nga at nagdi misteryo ng regalo. Yan. Tauray basi-basi. Nga dati na balkot nga na regalo. Ha? Adalan niya na isang sanayan na ragsak. Diba? Oh, kita nyo, nagtitikon ng, oray no, simple lang. Even just a simple. Yeah? Nga ada niya na isang sanayan itiriknang. Nga ada niya naawat mo. Yeah? Kung ada din naawat mo, karkaro no, nagitiban ba nagmakausar? Napatid na eh. Napagod. Kat no mabalin, madin na maawan ken ka. Yeah? Yung kaputa sobramat ay kapilimin mo. Mas lakas dyan. Yeah? Okay. My point is, when you receive the greatest gift, there is peace and joy in your heart. Ang dati ransa. Kasaan mo nga mailingan data? If you look back, when you first received the Lord as your Lord and Savior, ang dati na inumdum mga ransa. There is peace, there is joy. Kaya kahit maraming problema, kahit maraming pagsubok, there is peace. There is still joy. Yeah. Kaya doon sa Romans chapter 5, verse 1 and 2. Romans chapter 5, verse 1 and 2. Sabi niya, therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So, kanya, peace na dayta, nanggagaling kay Lord. Amen. Why? Because tinanggap mo siya. So, oray no anya ti problema. At alam natin,
nga ko na kaya ka nakaptatay. GM. Kaya ako Diyos di pigsam. Ako Diyos di magdala kapital na ka. Kaya ako Diyos di pagtalkan tayo amin. You pray for your mom. Operation na, niya aling ko takta. Nasaba na di man nga nag-text na ni alaon lang mo conduct the operation. So, there is peace. Kung na namin man niya, auntie, just pray and pray. There is peace through Jesus Christ. Kung na nila. And, verse 2, through whom we have gained access by faith into this grace and which we now stand, and we boast in the hope of the glory of God. Yan. Kaya, yan ang faith natin. Doon tayo tumatayo. Doon tayo tumatayo sa salita ng Panginoon. Doon tayo ang kasama natin. Yung regalo na tinanggap natin. Yung kasama natin. Yung regalo. Sino yung regalo? The greatest gift. Jesus. Kaya mayroon tayong peace. Mayroon tayong joy. Romans chapter 15. Romans chapter 15, verse 13. Anong sabi doon? May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him. Yan. So that you may overflow with hope by the power of the Holy Ghost. So gayang dalat tayo, ragsak tayo niya. Tingnan tayo manamati ka, ala, dati problema. As na tayo, para tayong tinakluban ng langit at lupa na kunada. Yeah. But we praise the Lord because when we came to know the Lord, whatever problems, we can still praise the Lord. We can still have the joy in our hearts, the peace. Why? Because of the greatest gift that we receive. Yeah? Hallelujah. John chapter 14, verse 27. Sabi niya dito, peace I live with you. My peace I give you. I do not give to you as the world gives. Eh? Nagmayat in yan. Ital na, kaitan ko kada kayo. I give to you. Wala na. I do not give you, I do not give to you as the world gives. Ano kas na iti panangtad iti lubong. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Hallelujah. Nagmayat ti comfort iti sa uni ang Diyos. So nga, at dajay peace kanya tayo. And then iti abuso ko na, do not let your hearts be troubled. Ang kumakadalag na iti puso, ang kumakadalag na iti panunod yun. Ano kayo nga mabutan? Kunanan. So nga, praise God. When mag-aamo yung ilubong. Mag-ilubong. Adati, kasla, adati pismo. No, ada problema kat, for example, at may hospital, may kakati, medyo basit na tanan mo, adati kwartang. Dawan di kwartang per need relibo mo. Pangalaak nga ta, anya nga ta ti kwa puros kas dyan. Di panunutom, anya nga ta pagputangan kas dyan. Kanayan, anya nga ta pagputangan, anya nga ta ti umasin ka ni congressman, ni mayor, kung po na. Nang nagbayad niya, timamati ka ni Apo Diyos nga ta, adalata di dyan ko na tayo maapo.
At talihak na takip ka. Diba? Talihak na takip ka. Amen po. Dahil we believe that even in a single moment, God can work. God can move. Mo tayo, antay mamuno kas ano may salat niya ang Diyos. Noon may talat tayo ko niya ang Diyos at dalata niya ital na dyan. Puso tayo. Yan. Kaya, praise the Lord. Naging baglata ni Apo Diyos. Yan. Okay. Dapat. John chapter 14, verse 27. Ay, sulatan niyo. Yes po. Yan. Peace I live with you. My peace I give with you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Yan. Yan. Hallelujah. And the last one. Last one na natos. And the last one is hope. Yeah? There is always hope. At dati pag-asa ay sa lakad na tayo ni Apo Diyos. Yeah? Nagbalin tayong anak ni Apo, pinakawan na tayo, yeah? Winayawayaan na tayo, intad na iti salvation kada tayo, isong maadda iti peace and joy, isong maadda iti pag-asa nga kankanayo. There is always hope in the Lord. Kaya, isong ako na do not be traumatized. Do not be afraid because there is always hope in the Lord. Titus chapter 2. Verse 11 to 14. For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. Next verse. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age. Verse 13. While we wait for the blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ, who gave Himself for us to redeem us from all wickedness and to purify us for Himself, a people that are His very own, eager to do what is good. Yan. Kaya habang tayo'y nabubuhay bilang anak ng Panginoon, habang tayo'y nag-aantay sa pagdating ng ating Panginoon, palaging nandyan pa rin ang pag-asa sa ating puso. Kaya gagawin natin ang best natin na maglingkod, gagawin natin kung ano po ang dapat na, karapat-dapat na gagawin natin bilang isang anak ng Diyos. Kaya kahit magpalit ang taon, magbagong taon, ay sana masigasig pa rin tayo na maglingkod. Huwag natin wawalain ang pag-asa sa ating Panginoon dahil siya ang ating buhay. Amen? Kaya patuloy tayong maglingkod sa Kanya at sana po yung gift of all na ito, ingatan natin. Ingatan natin dahil once na mawala ng greatest gift of all sa buhay natin, mawala din tayo. Amen? Mawala din tayo. Kaya ingatan natin. Kaya in 1 John, our conclusion, you see, conclusion na tayo. Our conclusion, 1 John chapter 5,
Let us start in verse 11. 1 John. And this is the testimony. God has given us eternal life. And this life is in His Son. Yeah? God has given us this eternal life. And this life is in His Son. Kaya sabi ko kanina, kung mawala yung gift na yan, mawala. Sa buhay natin, mawala tayo. Dahil ang buhay na yan ay nandoon sa kanyang anak. Yung eternal life. Next verse. Whoever has the Son has life. Nanin niyo? Whoever does not have the Son of God does not have life. You see? If the gift, the greatest gift, ay mawala sa iyo, mawala din yung salvation mo. Mawala yung salvation mo. Kasi sabi niya, whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son of God does not have life. Next verse. I got 13. I write these things to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. Amen. Hallelujah. Kaya, tingnan natin. The greatest gift is Jesus Christ. If you have Jesus Christ, then you have eternal life. Yeah? Kasi siya ang greatest na regalo. Kaya sabi ko, huwag natin mawawalain yan sa buhay natin. Dahil na once na mawala yung greatest gift na yan, mawala tayo. Mawala yung salvation natin. Kaya totoo, sabi niya, I write these things to you who believe in the name of the Son of God, so that you know that you have eternal life. Amen. Kaya sana po, once na makita ninyo, makakita kayo ng gift, alalahanin ninyo. Kung wala kayong mga gift na natanggap ngayon, Christmas na ito, alalahanin ninyo ang pinakadakila at pinaka-greatest na gift ay nasa iyo. Amen. Because Jesus is in you. And because you have Jesus, as long as Jesus manatili sa buhay natin, hindi tayo mawawala. Amen. Amen. So, we thank the Lord because we have Jesus, the greatest gift for you and for me. Diyay ti kapaggan ka nagiti amin. Kaya awan man kay regalo mo natanggap mo, yaman lantaan, dani ang putay mo Yesu Cristo. Amen. Amen? Kaya Merry Christmas and Happy New Year to all. And our greatest gift is Jesus Christ, who saved us, and He is our life. Kaya purihin ang Panginoon again and again. Merry Christmas and a Happy New Year to all. Salamat po. Bendisyunan lagi sa every time, Lord, that we will receive or we will see a gift. We always remember you. And we must be thankful because you are the greatest gift for us, Lord. That's why we became your children, Lord God. You have forgiven us, Lord God. You have set us free from any bondage. And you have given us salvation. That's why we have joy, we have peace, and hope in our lives as we continue to follow you. Father, thank you. Inculcate your word in our hearts, oh God, so that this message, Lord, we'll always remember that you are the greatest gift
of all. Father, thank you. We give you the praise, O God. In Jesus' name, amen.